everyone, this is Catherine Fernandez, Proud Pinay, and February. So, ibig sabihin, ibig na naman po tayo. Pero alam niyo ba na ang February rin ang peak season po ng mga love scams. So, kaya po, kung gumagamit ka ng mga dating apps, or kung meron kang kachat na sobrang perfect, panoorin mo po hanggang dulo. Baka ito na po ang warning na kailangan mong malaman. Kaya, simulan po natin ang mga uri ng love scam. Kasi alam niyo na kapag, di ba, pag February kasi, syempre gusto mo may kadate ka na maghahanap ka ng ano. Kasi masarap rin kaya ang feeling ng may kadate. 'Di ba? Sino ba namang ayaw? O 'di ba? Sino ba namang ayaw? Pero ano din natin, nagsusulputan ang lahat ng mga scammers. So, halimbawa, mga fake profile. Okay? Simulan natin sa fake profile. Yung mga catfishing, ika nga. Sila yung mga super guwapo or super maganda. Model vibes, alam mo yung parang perfect, makikita mo yung picture, ang ganda ng katawan, ang ganda ng damit, parang talaga yung corporate attire, or parang model, ganyan. Tapos, konti lang yung posts nila. Pag chine-check mo, di ba? Chine-check mo sila. Halimbawa, ako dati ganyan din ako, chine-check ko, okay, may Instagram ba? May Facebook ba? Ganito, ganyan. O tapos, ayaw makipag-video call. So, normally, kapag ganyan, guys, ano na yan? Kasi may mga tao na ayaw nila magpakita ng mukha. So, ang ano dyan, kung ayaw makipag-video call, para sa akin, hindi yan sila sincere. Kasi bakit ayaw magpakita ng mukha? Tapos, ano yung target nila? Siyempre, yung mga singles, first time sa dating apps, mga ganon. Hopeless romantic, kasi nga, or romantics, kasi nga, syempre, gusto naman natin ng ano, 'di ba? Gusto naman natin ng yung bang ano, lahat naman tayo gusto natin ng pakiramdam ng may nagmamahal sa atin, 'di ba? So, at saka higit sa lahat, laging may dahilan kaya di makatawag. Keso bawal ang phone, keso walang signal, keso ganito, ganyan. Guys, automatic po yan. Pag ayaw makipag-video call, i-X mo na yan. Red flag. At saka yung mga stock photos, yung isi-send nila, sabihin, oh, I'm eating, blah, blah, blah. Mag-send sila ng napakagandang dining restaurant with the food, and blah, blah, blah. Tapos makikita mo, i-observe mo yung mga pictures nila, iba-iba. Parang iba-ibang yung mukha. Like, makikita mo na talagang parang grinab lang nila somewhere. So, ayun. Second, di ba, yung una natin, yung mga fake profile. Yung pangalawa po, foreigner scam. So normally, ito yung mga naririnig mo dyan, I'm a soldier, I'm an ex-military, something like that, engineer, doktor, or working abroad. Tapos, ang mga target ng mga yan ay mga single parents, mga OFWs, yung mga gusto makapag-asawa ng foreigner. O kahit kahit yung mga mga bagets din, 'di ba? Tapos bigla na lang anong tawag nito? Bigla na lang yan silang pa-sweet, talagang sobra namang nakakaano, tapos biglang mag-I love you. Tapos biglang magpapadala ng package daw, pero may custom fee. Yun. Tapos, or meron pa yan meron akong malaking pera, hindi ko pwedeng ilagay sa bangko, kailangan kong ipadala sa'yo, ganito, ganyan. I-fill up mo to, tapos ipapadala mo sa address na to, or sabihin nila, ayun, ipapadala sa'yo yung malaking pakete na may laman na malaking pera. Guys, sino ba naman ang magpapadala sa'yo ng pera nang hindi mo pa nakikita, 'di ba? Personally. Tapos sasabihin, at sino ba naman ang tao na sabihin na meron akong namana from this and that, pero kailangan ko ng sinong tao? Kayo sa sarili nyo, tanongin niyo yung sarili nyo. Pag ako ba may malaking pera, sasabihin ko ba sa kausap ko na hindi ko kilala? Of course not. So, ayan, maging vigilant po tayo, ika nga.
And then emergency scam. Ito, ano to? So na-ospital ako, may problema pamilya ko, or meron yan, nasa ano kami, nasa anong tawag nito, nasa misyon, na nawala yung ATM ko, hindi ako makatawag, hindi ako makatawag sa bangko, kailangan ko ng help mo, ikaw lang talaga yung makakatulong sa akin. Yan. Tapos ang target nila syempre maawain, emotionally attached na. Kasi syempre, everyday yan sila eh. Every morning, good morning, I love you, have you eaten your breakfast, how are you doing, have a beautiful day, mga ganon. So, sobrang pa-sweet. Syempre, ikaw naman talaga naman dalang-dala ka na. So, wag tayong padala sa ganon. Red flag, laging may emergency at ikaw lang ang pwedeng tumulong. X. So, guys, X. Number 4, isa din to sa crypto investment lab scam. So, tutulungan kitang yumaman, mahal. Yan. Tutulungan kitang yumaman, honey, my love, so sweet. May mga ganyan. So, ang target nila niya, mga millennials, or even older people. Like, alam mo yun, kasi mas madali kasi nilang or yung mga crypto curious kasi, di ba, alam mo, ako curious din ako niyan dati, pero hindi ko kasi siya naiintindihan. Kaya never akong nag-dive in sa na yan, kasi hindi ko siya talaga, ako kasi pag hindi ko siya naiintindihan, hindi ako tawag niyan, sumusugal kumbaga. Tapos, mga ambisyoso, yung gustong kumita agad, 'di ba? May sasabihin, "Oh, in 1 month or like overnight I earned 300 euros." So, malaking pera na din 'yun kung i-convert mo sa Philippines, 'di ba? Like almost 20,000 in one night. Tapos sasabihin nila, "Oh, mag-invest ka na din." Tapos para sabay tayong yumaman, yung pinipilit kang mag-invest. Tapos meron silang mga app or website na sila din ang mag-a-access noon. Magbibigay sila ng parang talagang halimbawa sa UK or sa Germany or sa US kung saan man yung office. Tapos talagang totoo yun, legit. Pag inopen mo, meron. Pero ginagamit lang nila yun para mang-scam. Kaya, double check at saka ingat po kayo sa mga. At pag may ganon guys, that's automatic na it's a scam. Yung naghahanap lang sila ng target na maloloko nila. So, wag nyo nang paglaanan ng panahon, ika nga. Okay, sugar daddy, sugar mommy scam. Meron din ito, 'di ba? Parang sugar daddy, sugar mommy scam. Bibigyan ka ng allowance. Oh. San ka pa, 'di ba? Bibigyan ka ng allowance. So mga target niyan, mga students or yung mga single mom, financially struggle. Ayan, yung medyo kinapos ng financial income. So, ayan naman yung mga target nila. So, hihingi muna sila ng mga processing fee. Halimbawa, sasabihin, maghuhulog ako sa'yo pero kailangan mong magpadala. Or, meron akong ipapackage pero magbabayad ka ng custom fee. Or, kailangan ng gift cards ang bayad. Ganyan-ganyan. Guys, automatic na yan. Wag nyo nang i-entertain. Siguro, wag nyo nang i-entertain. Alam niyo, sa totoo lang, ang mga naging, limbawa, yung ex-husband ko, nag-meet din naman kami online. But then, sabi ko nga, ang swerte ko. Tapos yung boyfriend ko, we also met. I am not shy through online. But I could say that napakaswerte ko kasi ang babait ng mga nakamit ko ba? Parang totoong real tao sila. Real at hindi sila scam. Sige, hindi sila scam. And then, okay, mga tips para hindi ka mabiktima. Huwag basta magtiwala agad. Laging yung i-cover nyo lagi yung nyo, yung protect your self, kumbaga. Huwag ka agad-agad maniwala. At saka, lahat ng lalaki gusto magbibigay lang yun ng magagandang salita. Ako kasi, mas gusto ko kasi yung action than words. Ako mas naniniwala ako. Pag sasabihin, I love you, pero hindi mo naman nakikita. 'Di ba? Parang ako mas gusto ko yung pinapakita niya yung action first.
doon ako mas nagiging ano. Tapos, mag-video call agad kung seryoso. Ako kasi I always ask, like even my boyfriend now, the first time I asked him, can we video call? Kaya, ayun. Pag sabi ko, pag hindi to nag-video call, ibig sabihin, ano lang to, etchos lang. Ganon. Never magpadala ng pera o personal information. So, kung hindi ka pa sigurado na hindi pa kayo nagkita personal, kahit nga pag nagkita na kayo personally, may mga nagsascam pa rin, di ba? So, talagang ano. Tapos, hindi ko kasi alam to kung paano i-google ang pictures nila. Meron akong friend na sinasabi niya sa akin, pwede mo i-google yung picture nila kung sila ba ay mga ganyan-ganyan. Kasi, or yung iba magsasabi, military, tas meron pa silang, this is my ID number, ganito, ganyan. Tas sabihin nila, kailangan nilang mag-leave, pero kailangan daw nila ng parang magpa-file sila dahil magpapakasal sila, tapos ikaw yung magsisend ng email, tapos hihingan ka na nila ng pera. So, ingat kayo dyan. Tapos, makinig sa kutob. Madalas kasi tama, lalo na tayo mga babae. Malakas yung natin, instinct kumbaga. So, meron tayong gift na ganon. Yun? Huwag kang masyadong sinabihan ka lang ng I love you, sinabihan ka lang ng beautiful. Oh my God, this is it. Diba? Parang, this is it. Wow, no. Ako nga kahit, nami-meet ko in person, nakakasama ko in person, I am still, like knowing the person na talagang sinisigurado ko na ito ba ay talagang is he serious to have a relationship with me? Do we have the same wavelength? Do we have the same culture? Culture mahirap yan. Like objectives na lang in life, pero importante sa akin ay God-fearing. Kasi parang mas yun yung ko na parang sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, guys, parang lahat ipinagdadasal ko na lang sa Panginoon. And I'm so blessed. Sabi ko nga, my partner now is my answered prayer. 2 taon o 3 taon ko siyang pinagdasal, guys. Ibinigay sa akin ni Lord. So, tiwala lang po talaga. Dasal lang yan. So, hindi masamang magmahal, pero mas masakit ang ma-scam. Kaya po, kung isa po sa mga nabanggit ko ang iyong naranasan, alam nyo na, guys, red flag. Red flag. So, kung may kaibigan kang naghahanap ng love ngayong Valentine, i-share mo tong video na ito, baka ikaw ay makaligtas din sa kanila. Kung meron kayong mga friends or family na, alam mo yon, ito naman ay awareness lang. Kasi nga, di ba, ang dami ngayong nauuso ng mga guys, mga pati ganito, di ba, love scams. Grabe, no? Parang wala na silang magawa. Well, actually, that is their work, mang-scam. So, kahit yung mga retirees, hindi nila pinalalagpas. Kasi syempre, itong mga to, matanda na naghahanap ng mga kausap. Tapos syempre, kumbaga, sila, emotional, sila, di ba? Parang kailangan nila, longing for love, ika nga sila. Kaya, ito, ini-scam din sila ng mga ng mga ganito nga, kaya kawawa. At lahat ng edad, mapabata, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay medyo nasa in your 20s, 30s, 40s, 50s, walang ligtas sa scam. Kaya maging aware po tayo. So again, thank you so much, guys. So don't forget to like, subscribe, and comment kung gusto nyo pa ng part 2 sa mga real life stories ng love scam. So, yun lamang po sa araw na ito, and God bless everyone, and I'll see you again next time. Ciao!